Kabanata 376 hanggang 380. Pagganap. 0376. Tumango si Yefan, naiintindihan niya kung ano ang iisipin ni Duyuner, dahil si Salina ay isa ring nangungunang siyentipiko sa mundo, at dapat napakataas ng kanyang IQ, kung hindi siya magpapakasal kay Ganesha. Bukod dito, ulila na si Duyuner mula noong bata pa siya, kakaunti lang ang mga kaibigan niya, at siya ay may simpleng personalidad. Ang pangunahing punto ay ang Serena ay naiiba kay Ning Zimo at sa iba pa. Bilang isang propesor, isa rin siyang akademikong figure. Para kay Duyuner, mas malapit siya. Huwag na tayong mag-chat dito, humanap muna tayo ng upuan, dapat nagpareserba si Mumumu ng upuan para sa atin, sabi ni Yefan. Tumango ang tatlong babae at pumasok na sa auditorium. Gayunpaman, hindi lumahok si Su Qingzu sa chat, si Salina lang ang tumawa at nakipag-chat kay Duyuner. Matapos nilang tanungin ng apat ang namamahala sa pag-aayos ng mga upuan, iniulat nila ang kanilang mga pangalan, at sigurado, may ilang tao sa harap na hanay. Nang makarating silang apat sa upuan na iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakakita kay Yefan ay sumimangot nang makita niya si Yefan. Ikaw ba? Nakilala ni Yefan ang lalaking naka-straight suit at ngumiti, ama ni Mumo, tama ba? Mo. Sinulyapan ni Zusong ang tatlong babae sa likod ni Yefan na may seryosong tingin, yes my daughter asked you to come. Oo, pumunta kami para pasayahin si Mumo, sabi ni Yefan. Hindi kailangang magsaya ng aking anak, narito siya upang manalo ng kampyonato, pagmamalaki ni Muzusong. Bulong ni Yefan sa kanyang puso, napakalakas ba talaga ng babaeng ito? Ngunit hindi siya nag-abalang magsabi ng anuman kay Muzusong, kaya umupo na lang siya sa tabi niya. Bagamat hindi masyadong masaya si Muzusong kay Yefan, hindi niya maiwasang mapatingin kay Su Qingzu sa tabi ni Yefan. Nang makita ito, umubo si Yefan at nagsabi, Mr. Mo, hindi ba nararapat para sa iyo na silipin ang aking asawa ng ganito? Namula si Muzusong nang marinig niya ito, at sinabing, anong kalokohan ang sinasabi mo? Asawa mo ba ang babaeng iyon? Oo, may asawa na ako, hindi mo ba alam? Nakangiting tanong ni Yefan. Tumingin din si Su Qingzu, at nang marinig niya ang mga salita ni Yefan, sumimangot siya, ngunit wala siyang sinabi. Tila nakahinga ng maluwag si Muzusong at tumango, kaya nga. Naramdaman ko na lang na nakita ko ang asawa mo sa isang lugar, ngunit hindi ko matandaan kung nasaan ito, at wala na itong ibang ibig sabihin. Yefan ngumiti siya at sinabing, maraming tao ang nagsimulang makipag-chat sa pangungusap na ito. Ang puso ng isang kontrabida ay tiyan ng isang maginoo. Dahil may asawa ka na, huwag kang makipag-ugnayan sa aking anak sa hinaharap. Nanlungo si Yefan, kasalanan ko kung bakit ang anak mo ang lumapit sa akin. At saka, wala tayong dapat itago. Mas mabuti pa, kapag nalaman kong may pukone ka laban sa anak ko, hinding-hindi kita pakakawalan. Si Muzusong ay bumantong hininga at tumalikod, masyadong tamad na magsalita ng walang kaparekan. Napahiya si Yefan at tumingin muli kay Su Qingzu at sa iba pa. Si Su Qingzu ay mukhang walang pakialam, si Salina ay mukhang makitid, ngunit si Duyuner ay tumingin sa kanya na may kaunting pag-aalala. Pinunasan ni Yefan ang kanyang mukha, hindi pa niya naayos ang pamilya, paano siya magkakaroon ng paglilibang upang pukawin ang maliit na goblin na si Mumumo. Pagkatapos ng ilang nakakainip na paghihintay, sa wakas ay nagsimula na ang laro. Mukhang medyo heavyweight na contestant si Mumumo at Inayos na nasa likod. Gayunpaman, narito si Yefan at ang iba pa para makinig ng musika, kaya hindi na nila inisip na makinig pa. Halos alas 2:30 na ng hapon nang sa wakas ay pagkakataon na ni Mumumo na umakyat sa entablado. Ipinagmamalaki din ng host ng anunsyo na ang ama ni Mumumo ay ang sikat na konduktor ng orkestra ni Ziyagu, ang music hero na si Muzusong, at si Muzusong ay personal ding nagpakita upang tulungan ang kanyang anak na babae. Itinuwid ni Muzusong ang kanyang likod, tumayo, at nagbigay ng kilos sa mga naroroon. Kamukha niya ang lahat, at mukhang proud sa kanyang ama. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam si Yefan ng kaunting init sa kanyang puso. Kahit na ang mag-ama ay may ilang mga problema, si Mumumo ay magsisikap na magsanay ng piano at si Muzusong ay darating upang panuurin ang kompetisyon ng kanyang anak na babae. Napakalapit pa rin ang baklod ng pagmamahal. Nang si Mumumo, na nakasuot ng maputlang pink na damit, ay dumating sa entablado na slim at yumuko sa mga manunood, nagkaroon ng palakpakan mula sa mga manunood, at maraming mga tao sok-sok ang paghanga, ang babaeng ito ay talagang nakakaakit. Pumalakpak din si Muzusong na may ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Napakurap si Mumumo nang makita niya si Yefan, Su Qingzu, Duyuner, at iba pa. Na nakaupo sa ilalim ng entablado, ngunit mabilis siyang tumalikod at umupo sa piano. Ang napiling piyesa ng babae para sa kompetisyon ay ang piyesang, The Bell, ni Liszt, na nangangailangan ng napakataas na kasanayan. Gamit ang pamamaraan ng pagkakaiba-iba, ang napakarilag na mga kasanayan sa paglalaro at ang epekto ng mga kampana ay dinadala sa buong laro. Siyempre, maraming tao ang makakapaglaro nito, ngunit hindi madaling maglaro ng maayos.
Matapos tumahimik ang mga manunood, nagsimulang sumayaw ang mga kamay ni Mumumo sa mga susi ng piano. Hindi nagtagal, isang malamyos at masiglang himig ang nagsimulang dumaloy sa buong auditorium. Ang mga manunood ay nabighani, nagulat si Yefan, si Mumumo ay talagang sanay sa piano, at sa edad na ito, at sa ganitong antas ng pagganap, tinatayang maaari na siyang maging isang henerasyon ng mga babaeng pianista. Mukhang kinakabahan si Muzusong, dahil sa takot na magkamali ang kanyang anak, medyo seryoso ang kanyang mukha. Nang akala ng lahat na si Mumumo ay mananalo sa Grand Prix ng walang anumang suspense, bago matapos ang kanta, si Mumumo, na nakaupo sa harap ng piano, ay biglang naging absent-minded. Ang ekspresyon ng batang babae ito ay medyo hindi natural, at mga pagkakamali din ang ginawa sa mga kamay. Ang tune na kanyang tinugtog ay naging incoherent at puno ng mga butas. Nang matapos ang himig, namutla ang mukha ni Mumumo, maraming pawis sa kanyang noo, at mukhang kinakabahan at hindi mapakali. Bumangon, yumuko sa madla, at lumabas ng tahimik. Natigilan din ang audience sa ilalim ng stage. Parang hindi nila naintindihan kung bakit sila naglalaro ng maayos sa harap, pero malapit nang matapos ang dulo, pero nahulog ang kadena. Nang hihinayang ding umiling ang ilang hukom, pakiramdam na nakakaawa ang pagtatanghal na ito. Mapula ang mukha ni Muzusong, na parang hindi na siya makaupo, tumayo siya, umalis sa kanyang upuan, at tumungo sa backstage. Brother Yefan, anong nangyari ngayon? Nakalimutan ba ni Mumu ang sheet music? Nang hihinayang tanong ni Duyuner. Imposible, ang itsura niya. Parang may nangyari sa katawan niya. Napaka-smooth niyang tumugtog, paano niya makakalimutan ang sheet music? Sumimangot si Yefan at sinabing, pumunta ako sa backstage para tingnan, mukhang hindi tama ang babaeng iyon. Pupunta rin ako, ngunit hindi ko hahayaang mawalan siya ng kumpiyansa ng ganito, sabi ni Duyuner habang siya ay tumayo. Nagkibit balikat si Salina, pumunta kayong lahat, tapos tayo din, di ba? Asawa ni Yefan. Sumimangot si Suchingzo, tila hindi niya gusto ang titulo, ngunit umalis silang tatlo, hindi angkop para sa kanya na maupo ng mag-isa, kaya tumayo din siya. Saglit na umikot ang apat at pumasok sa backstage. Pagpasok pa lang nila ay narinig na nila ang sigaw ng isang babae. Kabanata 0377 may mga eksperto. 0377. Woo! Tumingin si Yefan at nakita si Mumumu na nakahiga sa isang tokador na umiiyak, malungkot. Si Muzusong naman ay nagtatampo, humihit-hit ng sigarilyo, at nagtanong, bakit ka umiiyak? Ano ang nangyari ngayon lang? Hinayaan mong lumipad ang iyong ama pabalik mula sa ibang bansa upang manood ng iyong laro, at gagantimpalaan mo ako sa pagtatanghal na ito. Nakapag-practice ka ba ng piano ng maayos? Ako, nagsasanay ako araw-araw, sabi ni Mumumu na naka-flat ang bibig, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari, ngayon lang hindi gumagana ang utak ko, nahihilo ako. Sino ang niloloko mo? Hindi mo kasi alam ang gagawin mo kaya ka kinakabahan. Sabi ko naman sa iyo hindi pwedeng peke ang mga performance. 1 minuto sa stage, 10 years of stage gong. Paano ka makakaakyat sa mas malaking stage na ganito? Tinuruan siya ni Muzusong ng leksyon. Lalong umiyak si Mumumo, hindi ko talaga nakalimutan. Hindi ko alam kung bakit. Nagtatalo ka pa. Ikaw. Nang si Muzusong ay tuturuan na siya ng leksyon, umakyat si Yefan para harangan siya. Okay, Mr. Mo, dapat maniwala ka sa sinabi ng anak mo, hindi ka ba buo ang tiwala sa kanya, bakit hindi ka magtiwala sa kanya ngayon? Sumimangot si Yefan. Yefan. Sa sandaling makita ni Mumumo ang lalaki, umiyak siya at niyakap si Yefan mula sa likuran, nalulungkot ako. Hindi dapat ganito. Oo. Bamantong hininga si Yefan at tumalikod. Hinawakan ang buhok ng batang babae, tumalikod siya at ngumiti kay Suchingzo at sa iba pa, na sinasabi na ito ay puro aliw at wala ng iba. Hindi nasisiyahang sinabi ni Muzusong, tinuturuan ko ang aking anak, hindi mo kailangang makialam sa sarili mong negosyo. Mr. Mo, ang edukasyon ay dapat hatiin sa mga okasyon at oras, sa palagay ko si Momo ay dapat na nagpractice ng piano ng mahusay, kung gaano siya kahusay tumugtog sa kanyang harapan. Marahil siya ay talagang masama ngayon. Lumapit si Duyuner para manghimok. Sino ka? Si Muzusong ay sobrang Marinig niya na ito ay isang guro, at sinabing, Mr. Do, ang aking anak na babae ay sanay na maging makulit, at kung hindi niya siya disiplinahin ng maayos, siya ay mapahamak. Naningkit ang mga mata ni Yefan, nagpahayag ng kakaibang kulay, sa tingin ko ay hindi. Hindi ito madali. Anong ibig mong sabihin? Tumalikod si Muzusong, ngunit sumigaw muli ng malakas, anong ginagawa mo? Hindi nakakagulat na sumigaw si Muzusong, dahil kinurot ni Yefan ang baba ni Mumumu gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at inilapit ang kanyang mga labi sa pulang labi ni Mumumu. Ang tindig na ito ay malinaw na sinadya upang halikan si Mumumu. Natigilan din si Mumumu, mabilis na kumislap ang kanyang mga luhang mata, at may bakas ng pag-asa sa kanyang pagkataranta. Gayunpaman, huminga lang ng malalim si Yefan gamit ang kanyang ilong nang hahawakan na sana niya ang mga labi ng babae, girl. Mayroon ka bang makakain o maiinom bago ka umakyat sa entablado? Naramdaman ni Fan na may kinukuha si Mumumo.
Namula ang mukha ni Momomo, sa kanya lang napagtanto na mali ang iniisip niya, at bamulong, ako. Hindi. Nako, uminom ako ng isang basong tubig. Nasaan ang baso ng tubig? Tanong ni Yefan. Sinulyapan ni Momomo ang basurahan sa tabi niya at itinuro ang isang walang laman na plastic cup sa loob. Ang tasang iyon ay inabot sa akin ng isang staff, natatakot akong mauho ako pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay. Pagkatapos kunin ni Yefan ang baso ng tubig, naamoy niya ito, at pagkatapos ay ibinigay kay Salina. Salina, amoy muna. Pagkakuha ni Salina, naamoy niya ito at agad na sinabing, amoy gamot, kaya dapat psychoactive na gamot. Ano? Nagulat si Muzusong, paano mo nalaman? Hindi ba naaamoy ng anak ko ang gamot? Dahil hindi ako isang profesional na tao, hindi ako sensitibo sa amoy ng ganitong uri ng gamot, hindi banggitin ang isang tasa ng plastic, normal na magkaroon ng kaunting amoy, sabi ni Yefan, si Salina ay ang nangungunang eksperto sa mundo at propesor ng biomedicine. Siya kumpirmado ang lahat, tiyak na nandoon. Agad na nagalit si Muzusong, sino ang nang-ahas na saktan ng aking anak? Lumingon si Yefan at tinanong si Momomo, babae, sino sa tingin mo ang mas malamang na magdisenyo sa iyo? Napailing-iling si Momomo, ewan ko ba? Magalang ako sa lahat, at mukhang gusto ako ng lahat. Dahil ito ang kaso, ang tanging paraan upang mahanap ang empleyado ng supply ng tubig ay pumunta at magtanong, sabi ni Yefan. Sinabi ni Muzusong na may pagtatampo na mukha, nandito ako para maghanap ng isang tao. Kilala ko ang dean, at ang organizer dito. Pagkatapos magsalita ni Muzusong, agad niyang inilabas ang kanyang mobile phone at nagsimulang gamitin ang kanyang mga personal na koneksyon para makarating ang lahat ng pinuno ng paaralan. Halika sa backstage. Wala pang kalahating oras, parehong dumating sina Daeyeon, ang Deputy Dean ng Academy of Arts, at Ren Chuan, ang chairman ng hurado ng organizer. Nang marinig na sinabi ni Muzusong na si Momomo ay nadroga, kaya hindi siya gumanap ng maayos, at ang chairman ng hurado na si Ren Chuan, ay labis na nagulat. Mr. Mo, nasaan ang empleyadong iyon? Paano ko malalaman? Kailangan kong tanungin ang acting dean. Saan nanggaling ang empleyadong ito? Tanong ni Muzusong. Nawasak din si Daeyeon. Pagkatapos magtanong sa ilang tao sa background, natukoy niya na ito ay isang babaeng estudyante na nagngangalang Chen Xiaohan, na isang junior sa universidad na ito. Mabilis na nakuha ni Daeyeon ang babaeng estudyante na nagngangalang Chen Xiaohan. Matapos siyang makita, kinumpirma ni Momomo na binigyan siya ni Chen Xiaohan ng tubig. Chen Xiaohan, sabihin mo ang totoo, mayroon bang psychotropic na gamot sa tubig na ito? Tanong ni Daeyeon. Si Chen Xiaohan ay isang maikli, payat, at maitim ang balat na babaeng estudyante. Mukha siyang tapat, at kapag nakikita niya ang napakaraming malalaking tao, nanginginig siya at mahinang magsalita na parang lamok. Principal. Ay. Hindi, pinanood ko lang siyang naghihintay ng matagal at binigyan siya ng isang basong tubig. Sabi ni Chen Xiaohan. Kung gayon saan nanggaling ang tubig? Tanong ni Yefan. Nanginginig si Chen Xiaohan at itinuro ang water dispenser sa background, tama na yan, lahat umiinom ng tubig mula sa water dispenser na iyon, paano magkakaroon ng gamot? Kumunot ang noo ni Daeyeon at sinabing, Mr. Mo, nakikita ko rin itong babaeng estudyante. Hindi ito sinungaling, magkamali ba talaga siya? Mukha ring kainahinala si Muzusong, pagkatapos ng lahat, itong si Chen Xiaohan ay mukhang malabo, at sa unang tingin, siya ay isang mahirap na estudyante na nagtatrabaho. Sa sandaling ito, ngumiti si Yefan at sinabing, sa totoo lang, para patunayan kung siya ba ang nagbigay ng gamot, napakasimple lang, eksperimento lang kami. Nagkataon na ang kaibigan kong si Salina ay eksperto sa larangang ito. Marami siyang paraan para masuri kung siya ay nadroga. Napatingin ang lahat kay Serena nang may pagdududa, at nagkibit-balikat ang huli at naglabas ng passport sa isa sa kanyang mga bag. Hello, my name is Salina. I am now a distinguished professor of Huahai University. I used to work at the Magnesium Federal Institute of Biomedicine. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tawagan ng diretsyo ang president ng Huahai University. Kahapon ko lang siya nakita. Natatawang sabi ni Salina. Lahat ng naruroon ay namangha nang marinig nila iyon. Kung tutusin, hindi ito basta-basta-bastang ipagyayabang. Inilabas nila ang kanilang mga pasaporte, at tiyak na hindi sila natatakot na suriin. May mga expert pala dito. Ang galing. Professor, paano ko gagawin ang test? Tanong ng judge na si Ren Chuan. Kabanata 0378 Pagbabago ng saloobin. 0378. Sandaling nag-isip si Serena, dapat may chemistry laboratory din ang school mo, ilang basic chemical experiment materials, di ba? Wala nito ang aming paaralan, ngunit ang susunod na pinto ay isang teknikal na universidad, at nandoon ang lahat. Sabi ni Cloud. Ngumiti si Salina, kumuha ng papel at panulat, at mabilis na nagsulat ng isang bangkos ng mga materyales, kung gayon, mangyaring dalhin ang mga materyales na ito, maaari ko itong subukan para sa iyo ngayon. Matapos kunin ni Daeyeon ang listahan, agad siyang nagpadala ng isang tao sa kalapit na teknikal na universidad upang mabilis na kunin ang isang bangkos ng mga materyales at lalagyan para sa mga eksperimento sa kemikal.
Nang makuha na niya ang bagay, nagtimpla si Salina ng puting likido sa harap ng lahat. Naging seryoso ang ekspresyon ni Salina, bagaman hindi kami sigurado kung anong uri ng psychoactive na gamot ang naamoy namin ngayon, ang mga ganitong uri ng psychoactive na gamot ay kadalasang nagdudulot ng mga pagbabago sa kemikal kapag hinawakan nila ang isang reagent na katulad ko. Gawing asol ang reagent. Hindi ko ipapaliwanag sa iyo ang partikular na prinsipyo ng kemikal, gayunpaman, kahit na mapunta ito sa korte, ito ay isang kumpletong teorya. Pagkasabi nun, ibinuhos ni Serena ang natirang plastic cup. Mga patak ng tubig, sa reagent na iyon. Oo naman, hindi nagtagal at naging asol ang reagent. Nang makita ang eksenang ito, nagmamadaling tumango ang lahat, habang ang ekspresyon ni Chen Xiaohan ay lalong naging kinakabahan. Miss Ma'am Umo, maaari kang huminga ng ilang hininga sa reagent na ito. Napakasensitibo ng reagent na ito. Sa tingin ko, magbabago ito ng kulay kapag huminga ka ngayon, sabi ni Salina. Nagmamadaling sumunod si Momomo, at pagkatapos ng ilang paghinga, muling naging asol ang reagent. Pinalakpakan ni Muzusong ang kanyang mga kamay, sure enough. Sinabi ko lang na level ng anak ko, hindi magiging ganito. Tumango rin sina Daeyeon, Renchuan at ilang iba pang responsableng tao, na naniniwala dito. Pagkatapos, pumunta muli si Serena sa water dispenser, kumuha ng tubig, at ibinuhos sa reagent, ngunit walang pagkawalan ng kulay. Okay, ito ay nagpapatunay na ang tubig sa water dispenser ay walang problema. Pagkatapos ng insidente, sinabi ni Salina kay Chen Xiaohan, mag-aaral, sinabi mo na ang gamot na ito ay walang kinalaman sa iyo, maaari mo bang ilagay ang iyong daliri sa gamot na ito? Kung ikaw ang nakainom ng gamot baka nasa kamay mo. Magkakaroon ng nalalabi. Kung hindi ito magbabago ng kulay, hindi ito magpapatunay ng anuman, at ikaw ay magiging inosente. Namutla ang mukha ni Chen Xiaohan nang marinig niya ito, lumakad siya ng matigas sa harap ni Salina, hindi naglakas loob na hawakan ang kanyang kamay. Sa reagent, kaklase, ayos lang, hindi sasakit ang kamay mo sa potion na ito, ngiti ni Salina. Ngunit pilit na umiling si Chen Xiaohan at sinabing may umiiyak na mukha, hindi ko sinasadya. Mali talaga ako. Hiniling sa akin ni Direk Lu na gawin ito. Mali talaga ako. Woo! Narinig ito ng lahat, bigla kong napagtanto na may palihim na nag-uudyok dito. Director Lu, sabi mo Lu Wenxuan. Tanong ni Vice President Daeyeon. Well, yumuko si Chen Xiaohan, siya. Sabi niya bibigyan niya ako ng full scholarship. Galit na sinabi ni Muzusong, Deputy Principal, ano ang sitwasyon? Galit na bamantong hininga si Daeyeon. Mr. Mo, alam ko kung ano ang nangyayari, na ang anak ni Lu Wenxuan, na nagkataong kasali sa kompetisyong ito, ay ang lalaking naglaro sa harap ni Ling Chenjin. Kaya, biglang sinabi ni Muzusong, kaya ganyan. Kung gayon ano ang dapat kong gawin kung ang aking anak na babae ay mali at mali? Hindi, ito ay nakainsulto sa reputasyon ng aking anak na babae at ako, at humihingi ako ng rematch. At ang may apelyidong Lu ay kailangang ibigay sa pulisya. Sinabi ni Ren Chuan. Ito, Mr. Mo, ayos lang na makialam ang mga pulis, ngunit natapos na ang paghusga, at ang rematch ay maaaring medyo. Oo, Mr. Mo, huminahon ka muna, maaari nating pag-usapan ang mga individual na bagay. Mga paraan para makabawi sa mga pagkawalan ng iyong ama at anak na babae. Ayaw din ni Daeyeon na isa publiko ang bagay na ito, na magiging dagok sa imahe ng akademya. Natural na tumanggi si Muzusong, paano ka makakabawi? Hindi patas ang kompetisyong ito, gusto mo bang angkinan ng manloloko ang premyo? Kami, pinalitan namin ang kampyon, ngunit hindi na kailangan ng rematch. Sa antas ng Ling Chenjin, sa susunod na pagpunta ko sa kompetisyon, natural na mananalo ako ng premyo, sabi ni Ren Chuan pagkatapos ng pagtalakay. Oo, ang aming paaralan ay maaaring magbigay kay Ling Chenjin ng isang buong scholarship, at maaari rin kaming magbigay ng ilang iba pang mga parangal, ngunit hindi magandang pag-usapan ang bagay na ito. Scholarship. Hindi kaya makukuha ng anak ko base sa sarili niyang kakayahan. Nandyan ka ba? Inililipat mo ang focus. Ang dalawang panig ay natigil sa isang pagkapatas, at ni isa ay hindi sumuko, pagkatapos ng lahat, mayroong masyadong maraming mga isyu sa reputasyon na kasangkot. Nang makita na ang sitwasyon ay lalong nagiging out of control, si Su Qingzhou, na kanina pa nananahimik, ay biglang sumingit, acting principal, hayaan mong laruin itong muli ni mismo. Malamig at malamig na sinabi ng babae, at biglang naging tahimik ang eksena, dahil medyo biglaan. Medyo natarante rin si Daeyeon, nakakainis, paano kaya may magtuturo sa kanya? Ngunit tinitigan ng mabuti si Su Qingzhou, agad na nagpakita ng pagtataka si Daeyeon. Ang chairman ng hurado, si Ren Chuan, ay na-curious, Deputy Principal, ano ang nangyayari sa iyo? Ito, hindi ba ito si President Su? Bakit ka nandito? Agad nang umiti si Daeyeon at yumuko. Pagbati, Mr. Su, bakit hindi ka nag-hello pagdating mo? Busy ako sa ibang bagay ngayon lang, kaya ang bastos ko talaga. Hehe. Dahil masyadong casual ang pananamit ni Su Qingzhou, nanatili siyang nakatayo muli sa karamihan, sa ngalan niya. Hindi talaga napansin ni Cloud. Medyo nagulat ang mag-ama ni Muzusong at Momomo. Naalala lang nila iyon.
Hindi nakakagulat na mukhang pamilyar si Su Qingzhou, hindi ba siya ang babaeng Bingshan President ng Splendid Group? Sadyang inisip nilang lahat na ang isang mayamang babae tulad ni Su Qingzhou ay kailangang magdala ng isang grupo ng mga bodyguard at katulong kapag siya ay lumabas, paano niya mapapanood ang laro kasama si Ye Fan sa ganoon ka-simple at hindi mapagpanggap na paraan. Bilang isang hukom, ito ay si President Su ng Splendid Group, at isa ring napakahalagang VIP ng aming paaralan. Ginagantimpalaan namin ang mga natitirang estudyante ng scholarship, o pinangalanan namin ang Splendid. Nagmamadaling binigyan ni Dai Yun si Ren Chuan ng isang kindat. Nang marinig ito ni Ren Chuan, alam niya kung bakit sobrang pigil ni Dai Yun, at ang kagandahang ito ang tunay na malaking pangalan sa eksena. Ang mga music hero na tulad ni Mu Zusong ay kilalang kilala, ngunit sa mga araw na ito, hindi sila maaaring kumita ng maraming pera mula sa musika, at ang mga bituin sa industriya ng entertainment ay hindi nag-hype up upang kumita ng mas maraming pera. Siyempre hindi naman masyadong bibilhin ng mga leaders ng school. Ngunit iba si Su Qingzhou. Isa itong sobrang mayaman na tao na may net worth na 10 bilyon. Ilang tao ang sabik na gustong sumunod sa likod at uminom ng sopas. Hindi banggitin ang anumang bagay, maraming mga mag-aaral mula sa Daxia Art College bawat taon ang maaaring italaga sa ilang mga departamento ng Splendid Group bilang mga intern. Ito ay isang malaking gimmick para sa pagpasok sa paaralan. Naturally, nang harapin ni Dai Yun at Ren Chuan si Su Qingzhou, biglang nagbago ang kanilang mga ugali. Chapter 0379 Acting 0379 Acting Principal, taon-taon kaming namumuhunan sa inyong paaralan para palakasin ang edukasyon at konstruksyon, dahil nagtitiwala kami sa kalidad ng inyong paaralan. Pero kung wala ka man lang lakas ng loob na maging tapat at bukas, paano namin ipagkakatiwala ang pera sa iyo? Bahagyang tanong ni Su Qingzhou. Nanghina kaagad ang mga binti ni Dai Yun, at ngumiti siya ng alanganin, tama si President Su, kaya ano ang dapat isipin ni Mr. Su tungkol dito? Sabihin mo lang, itong si mismo ay hindi maganda ang pakiramdam ngayon, kaya lumabas siya. Hayaan siyang tumugtog ng isang piraso sa dulo, at kung ang iba ay hindi kumbinsido, maaari silang mag-apply para sa isang rematch, sabi ni Su Qingzhou. Hindi napigilan ni Dai Yun at Ren Chuan na magmukhang walang magawa, sa madaling salita, ang kahilingan ni Su Qingzhou ay medyo, hindi makatwiran, bakit nagkaroon ng espesyal na pagtrato si Mumumo, at bakit 2 beses siyang makakalaban. Gayunpaman, ang gintong master ay nagsalita, at ang paaralan ay hindi nang ahas na labanan ito. Kung tutusin, sa usapin ng kita ng buong akademya, ang kompetisyong ito ay isang maliit na bagay lamang. Sa makatuwid, agad na pumunta si Ren Chuan upang ayusin, at bago matapos ang laro, binigyan niya ng pagkakataon si Mumumo na maglaro. Dinala ni Mu Zusong ang kanyang anak na babae sa tabi ni Su Qingzhou, at sinabing may kaunting pagpapakumbaba, maraming salamat, Miss Su. Napakahalaga nito sa aking anak. Kung tutusin, ito ang kanyang unang pagkakataon na lumahok sa ganoong malaking kompetisyon. Lumingon ang malalaking mata ni Mumumo, nakatingin kay Su Qingzhou, pagkatapos kay Ye Fan, at sinabing, salamat, Miss Su. Tiningnan ni Su Qingzhou ang kaawa-awang babae na may bakas ng pagiging komplikado sa kanyang mga mata, tumingin sa ibaba kay Ye Fan, at sinabing, narinig kong sinabi niya na ang laro mo ay hindi masyadong maganda, ngunit napakahusay mong tumugtog ng piano, sana makuha mo ba ang pagkakataong ito? Hindi napigilan ni Mumumo na magtanong, si Ye Fan ba? Siya. Asawa niya, ikaw ba yan, Sister Su? Ang tanong na ito ay nagpahiya kay Ye Fan. Mumumo, maging si Du Yuner ay nabigla pa rin. Sino ang mag-aakala na ang bagay ng kasal na paulit-ulit niyang pinag-uusapan ay ang kanyang amo? Saglit na natahimik si Su Qingzhou, at nagsabi, ito ang ating pribadong bagay, may pakialam ka ba? Itong babaeng ito. Humanda ka sa paglalaro, ano ang itinatanong mo? Napagalitan si Mu Zusong. Ngumisi si Mumumo, at naglakad pabalik ng 3 hakbang upang maghanda. Lumapit si Salina kay Ye Fan na may makitid na mukha, at ngumiti, Ye Fan, hindi ko inaasahan na napakalakas ng iyong asawa, bakit parang hindi alam ni Yuner? Tumingin si Du Yuner kay Su Qingzhou na may kaunting takot, at sa parehong oras, muli siyang nag-isip sa kanyang puso. May bahid ng hinanakit. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga labi at sinabing, ito ay isang pagkakakilanlan lamang, lahat ay tao, kaya maraming masasabi. Hindi yun, kagagaling ko lang sa Huahai, at nabalitaan ko ang tungkol sa Jinxu Group. Ito ay isang napakalakas na kumpanya. Normal lang. Babae, hindi ka makapasok sa iyong mga mata, nakangiting sabi ni Serena. Sumimangot si Su Qingzhou, Miss Serena, isa lang akong negosyante, walang espesyal. Hindi no, dapat espesyal ka, dati kong kaibigan, marami na siyang nakitang magagandang babae, kaya kanyang pakasalan, dapat may kakaiba sa iyo, confident na sabi ni Serena. Si Su Qingzhou ay sumulyap kay Ye Fan ng may pag-iisip, at sinabing, sa tingin ko ang isang scientist na tulad ni Miss Serena ay mas espesyal kaysa sa akin. Kung wala ka ngayon para ayusin ang mga test reagents, gagawin namin ang karaingan na ito ay hindi mahahanap. Reagent. Humajijek si Salina, Miss Su, hindi ka ba talaga naniniwala?
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi lamang si Su Qingzhou, kundi pati na rin si Mu Zuzong, Du Yun'er, at iba pa. Ay lubhang kakaiba at hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Maaaring peke ang mga reagents. Nagtataka si Su Qingzhou. Siyempre peke. Paanong madaling may handa ang mga reagents para sa pagsubok ng mga psychoactive na gamot? Ito ay isang maliit na trick. Kapag ang starch ay nakatagpo ng yodo, ito ay natural na magiging asul, at wala itong kinalaman sa iba pang mga sangkap. Seren nang matapos magsalita sina ay may pinulot din siyang maliit na dropper na kanina pa niya itinago sa manggas. Naglagay si Salina ng isang patak ng likido sa dropper sa natitirang puting reagent, at agad itong naging asul. Hindi naiwasang mapanganga ang lahat, mula umpisa hanggang dulo ay nambobola si Salina. Please. Naniniwala ba kayong lahat? Nagkibit balikat si Salina at walang magawang tumingin kay Yefan, Yefan, masyado ba tayong nag-perform? Ngumiti si Yefan, huwag hayaang maniwala ang lahat. Paano ito magiging matagumpay? Paumanhin, lahat, naaamoy ko ang amoy ng droga, ngunit ang pagsubok o ano, ito ay nakipaglaro ako sa isang eksena kay Salina ng palihim. Biglang napagtanto ng lahat na mula umpisa hanggang wakas, si Yefan at Salina lang ang nakakaalam ng katotohanan. Kaya iyon ang nangyari, kapatid na Yefan, sinabi mo na si Salina ay napakatalino, at sa palagay ko ay napakatalino mo, maaari ka talagang gumawa ng pamamaraang ito upang malutas ang kaso, bulalas ni Du Yun'er. Ito ay wala upang malutas ang isang kaso, ito ay medyo matalino. Medyo nahiya si Yefan sa narinig. Sina Daeyeon at Ren Xuan sa eksena ay nagpunas ng malamig na pawis. Ilang sandali silang natigilan mula umpisa hanggang wakas. Kung iisipin ng mabuti, mga bobo talaga sila. Hindi nagtagal at nagsimula na ang finale ni Mumumo, at bumalik ang lahat sa auditorium. Matapos pakinggan ang 100% performance ng dalaga, tuloy-tuloy ang palakpakan ng audience. Ang kampyon ng kompetisyon ay natural na iginawad kay Mumumo, at ang batang babae ay walang pakialam sa hindi pagpayag ng ilang iba pang mga kalahok, masaya niyang hinawakan ang medalya at masayang ngumiti. Nang papalabas na siya sa auditorium, tumakbo si Mumumo at sinabing gusto niyang i-treat siya sa hapunan upang pasalamatan ang lahat sa pagtulong sa kanya. Pwede bang pumayag ang iyong ama? Tanong ni Yefan. Masiglang tumanggaw si Mumumo, anong masama kung hindi pumayag dito? Tiyak na papayag ang tatay ko na maghapunan kasama ang isang high-end at high-end na celebrity tulad ni Sister Su. Hehe. Natuto kang purihin ka, hindi napigilan ni Yefan ang pagtawa at pagiyak. Oh, bakit hindi ka pumunta? Sobrang saya ko ngayon, huwag mong sayangin ang saya, okay? Tara kain tayo ng hot pot. Matagal na akong hindi nakakain ito para mag-practice ng piano. Hinawakan ni Mumumo ang kamay ni Yefan at kinamayan siya. Tumingin si Yefan sa tatlong babae at tinanong kung ano ang ibig nilang sabihin. Walang pakialam sina Du Yun'er at Salina, kakain pa rin sila. Noong una ay inakala ni Yefan na tatanggi si Su Qingzhou, ngunit pumayag si Su Qingzhou pagkatapos pag-isipan ito. Sabay silang lima na pumunta sa parking lot. Dahil nagmaneho din si Mumumo, naging 3 kotse. Si Du Yun'er ang nagmaneho ng Porsche na binili ni Yefan para sa kanya, at dinala si Salina. Kinuha ni Yefan at Su Qingzhou ang Lexus 570 at sinundan ang maliit na Porsche na minamaneho ni Mumumo sa isang hotpot restaurant na pinili ng babae. Maagang dumarating ang mga gabi ng taglamig, bandang alas 5 ng hapon, madilim ang kalangitan. Ang lokasyon ng hotpot restaurant ay nasa isang maunlad na lugar, at mahirap magmaneho ng 3 sasakyan, huminto at umalis. Habang tumatawid siya sa isang sanggang bahagi ng kalsada, isang matandang lalaki sa kanyang harapan ang biglang naglakad pababa sa berdeng ilaw, pagkatapos ay nahulog sa harap ng Porsche ni Mumumo, at nagsimulang umiyak. Chapter 0380 Pupunta rin ako. 0380. Si Mumumo, na magdadrive na sana, ay natakot. Naalala ng batang babae, isang baguhang driver, na huminto sa pulang ilaw at pumunta sa berdeng ilaw. Akala niya ay may nabangga talaga siya, at nagmamadaling binuksan ang pinto at tumakbo palabas ng sasakyan. Lolo, ano pong nangyayari sa inyo? Si Mumumo, na nasa napakasayang kalagayan, ay biglang bumagsak sa ilalim at nag-aalalang nagtanong. Bumaba din sina Yefan at Su Qingzhou sa kotse, ngunit nakita ito ni Yefan, at halatang dampi ito ng porselana. Ako, ang binti ko. Nabali ang binti ko. Oops. Masakit sa akin. Sigaw ng matanda sa sakit. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-leather jacket ang tumakbo sa karamihan, sumugod sa tabi ng matanda, at nag-aalalang nagtanong, Tay. Ano ang nangyayari sa iyo? Anak, nabangga ako ng kotseng ito, ng ang. Narinig ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, agad niyang itinaas ang kanyang ulo at marahas na sinabi kay Mumumo, paano ka nagmaneho? Nabali ang paa ng tatay ko, paano ka makakabayad? Sa sobrang takot ni Mumumo ay napaluha siya, ako. Hindi ko rin nakita. Dadalhin kita sa ospital, okay. Hindi. Nawalan ka lang ng pera, at dadalhin ko ang tatay ko sa ospital. Inunat ng lalaki ang kanyang kamay at sinabing, 5,000 para sa gastusin sa pagpapagamot. Kulang pa ang natitira. I'll find you again.
50,000. Naisip ito ni Momomo, na parang napakaraming pera sa kanyang card, nagngangalit siya at nagplanong ilipat ang pera. Ngunit iniunat ni Yefan ang kanyang kamay upang pigilan ito at sinabing, "Hoy, huwag mong madaliin, paano ito magkakahalaga ng 50,000? Pagkarinig nito, ang galit na sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, "Sino ka sa kanya? Kung pumatay ka ng tao, hindi ka man lang magbabayad ng 50,000 yuan. Anong gagawin ko sa paa ng tatay ko? Gusto mo bang i-bully kami dahil mahirap kami?" Ang mga tao sa gilid ng kalsada ay nagtuturo, at ang ilang mga tao ay maaaring sabihin na ito ay pang-seer o, ang ilan ay naniniwala na ito ay totoo, ngunit walang sinuman ang nang-ahas na lumapit at sumingit. Ngumiti si Yefan at sinabing, "Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sa palagay ko ay maaaring hindi sapat ang 50,000. Paano magiging 500,000 ang isang paa? Ano sa palagay mo?" Inakala ni Momomo at Su Qingzhou, na nasa tabi niya, mali ang kanilang narinig. Bakit mas malaki ang binayad ng lalaking ito? Natigilan din ang nasa katanghaliang gulang, at ang matandang nakaupo sa lupa ay halos makalimutang umiyak sa sakit, sa pag-aakalang may nakilala siyang tanga, tama ba? "Asawa, lumabas ka na may dalang tseke," nakangiting sabi ni Yefan kay Su Qingzhou sa tabi niya. Bagamat hindi alam ni Su Qingzhou kung ano ang gusto ng lalaki, inilabas pa rin niya ang checkbook. "Magkano ang gusto mo?" "Hindi gaanong, 1,000,000, sabi ni Yefan. Nang walang sabi-sabi, pinirmahan ni Su Qingzhou si Yefan ng isang tseke para sa 1,000,000 yuan. Inilagay ni Yefan ang tseke sa kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, "Okay, ito ay isang tseke para sa 1,000,000. May malapit na bangko, at makukuha mo ito kaagad. Kung hindi ka naniniwala na ito ay totoo o mali, magtanong lamang sa isang tao." Nanginginig ang mga kamay ng medyo may edad na. Paanong hindi niya alam ang tseke sa kanilang negosyo? Gusto niyang kumatok ng 50,000 at matatapos na ito. Paano pa siya makakakuha ng maraming pera at gusto siyang bigyan ng 1,000,000? Ang mga magagandang bagay na nahulog pa ay sa kalangitan, kung saan ito mahahanap. Kalimutan, bilangin natin ang iyong mga kakilala, kalimutan mo na ito sa pagkakataong ito. Napalunok ang nasa katanghaliang gulang at sinabing tutulungan niyang tumayo ang matanda at mabilis na umalis. Hinawakan siya ni Yefan at nakangiting sinabi, "Huwag magmadaling umalis, ito ay 1,000,000, at ang isang paa ng iyong ama ay 500,000, at isa lang ang nabali niya ngayon, at ang isa ay hindi pa nabali." Napatulala ang matandang nakaupo sa lupa. Mukhang nataranta rin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Ikaw, anong gusto mo?" Ngumiti ng masama si Yefan, "Hindi, sa palagay ko mukhang kawili-wili ang kalahating milyong putol na binti. Gusto kong gawin itong muli. Bump minsan, hayaang iunat ng tatay mo ang kabilang binti, at ihahampas ko ito at lalaruin." Ano? Baliw ka ba?" Tanong ng medyo may edad na. Umiling si Yefan, "Ayos lang, tatamaan ko ang paa, wala nang iba, natanggap mo pa rin ang tseke, huwag mo nang babalikan iyon." Sa sinabi nito, pumasok si Yefan sa kotse ni Momomo, tinapakan ang accelerator, at umungal ang makina. Parehong namumutla ang matanda at ang nasa katanghaliang gulang, lalo na ang matanda, na hindi makaupo. Nang ilagay ni Yefan ang sasakyan sa gear, hinampas ang accelerator, ang kotse ay sumugod, at ang matandang nakaupo sa lupa sa wakas ay wala nang pakialam sa anumang bagay, at mabilis na tumayo at tumakbo palayo. Fair na. Naisipan ng nasa katanghaliang gulang na kunin ang tseke at umalis, at tinatamad siyang magmalasakit sa matanda, kaya tumakas muna siya. Pagkatapos ng biglang pagpreno ni Yefan, lumabas siya ng kotse at tumakbo ng ligaw ng higit sa 10 segundo, bago inipit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa lupa. Sa kaunting puwersa, nabali ang braso ng lalaki, at anuman ang sigaw ng lalaki, binawi ni Yefan ang tseke. Sa sandaling ito, ang humihingal na matanda ay labis na natakot kaya lumuhad siya sa lupa at itinaas ang kanyang mga kamay, "Hindi ako mangangahas. Patawarin mo ako. Ginawa ako ng lalaking ito. Hindi ko siya anak." Yefan ngunit hindi na siya interesadong baliwalain ang mga ito, bumantong hininga, naglakad pabalik sa kotse, at ibinalik ang tseke kay Su Qingzhou. Sa wakas ay kumalma si Momomo sa oras na ito, at mahinang sinabi, "Yefan, sinungaling ba sila?" "Sila ay sinungaling, ngunit kailangan mong magtagal sa pagmamaneho, kaya bakit hindi mag-install ng dashcam?" sabi ni Yefan. Tumawa si Fan. Nagpakawala si Momomo ng, "Oh," at sabik na sinabi, "Napakasaya na nandito ka, kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko." Tuyong umubo si Yefan at tumingin kay Su Qingzhou na nasa tabi niya. "Huwag kang magsasabi ng mga bagay na hindi maintindihan ng asawa ko, okay?" Namula si Momomo, "Pero totoo ang sinabi ko." Si Do Yuner sa gilid ay may masalimuot na mga mata, pilit na ngumiti, at sinabing, "Okay. Halika, Momomo, tayo." Ang mga sasakyan sa likod ay naharang. Noon lang napagtanto ni Momomo na may bumusina na sasakyan sa likod niya, kaya mabilis niyang nilabas ang dila at tumakbo pabalik sa sasakyan. Isang maliit na episode, hindi ito naantala ng labis na pagsisikap. Dumating ang 5 tao sa isang maliit na hotpot restaurant, at pagkaupo, mahusay na umorder si Momomo ng maraming pagkain, tulad ng isang regular dito.
Sister Sue, ayaw ba ng isang mayamang tulad mo na kumain sa isang maliit na hotpot restaurant? Nagtataka na tanong ni Momomo. Walang ekspresyong umiling si Su Qingzhou, wala akong pakialam dito. Girl, anong tanong mo, ang asawa ko ba ay mukhang mahirap na tao? Malapit siya sa mga tao, hindi nakalimutan ni Ye Fan na mambola. Hajijek. Sa totoo lang, mas mayaman ang mga tao, mas mababa ang pakialam nila sa vanity. Ang mga nagmamalasakit sa mukha ay kadalasang nagsisimula sa mga mahihirap na puso, nakangiting sabi ni Salina. Nagpout si Momomo, ang kanyang pailay na pagsulat ay napakahirap pakinggan, Propesor, ano ang ibig mong sabihin, napakalalim, hindi ko maintindihan. Tumayo si Ye Fan, iniunat ang kanyang kamay at sinundot ang ulo ng babae, kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, hindi mo maiintindihan ang ganoong simpleng wikang banyaga. Nang makitang aalis na si Ye Fan, nagmamadaling nagtanong si Momomo, bakit ka pupunta? Pumunta ka sa banyo, masyado kang nagmamalasakit. Si Ye Fan ay hindi nagpapahinga buong hapon, ihilang bago kumain ng mainit na kaldero. Ipinikit ni Momomo ang kanyang malalaking mata, at pagkatapos ng isang flash ng maliwanag na kulay, kinuha din niya ang kanyang bag at sumunod, pupunta rin ako sa isa pa. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.